Ito ang UNTV News Worldwide. So on Tajahaw, it's a rainy and freezing morning here sa Taiwan, Bev. Kumusta sa iyo? At syempre, good morning sa ating mga kasambahay. Hello kay Kuya Daniel. Salamat sa Diyos sa araw na ito. Time check po muna tayo. Ngayon ay alas 4:33 ng umaga sa Pilipinas. Magandang umaga sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Amen, Amiel. Salamat sa Diyos sa araw na ito. Umuulan din dito sa San Diego. Magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Martes, January 23, 2024. Mula sa San Diego, California, USA, ako si Beverly Saison. At mula naman sa Zhubei, Taiwan, ako si Amiel Pascual. Maghatid sa inyo ng mga at kabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Dalawang US Navy SEAL ipinalagay na nasawi sa anti-Houthi mission. Bagong Pangulo sa Liberia humaharap sa mahirap na hamon. Israel mariin pa rin tumatanggi sa panawagan ng United Nations na ceasefire laban sa Hamas. FAA nagrekomenda ng inspeksyon sa door plug ng Boeing 737-900ER. Superbugs crisis nangunguna sa global health risk ayon sa United Nations. Power ng moon lander posibleng muling maibalik ayon sa Japan Aerospace Agency o JAXA. Una sa ating mga kabong balita, nawawala ang dalawang Navy SEAL habang sinasagawa ang kanilang misyon lulan ng isang barko. Kaya naman maaaring nasawi na ang mga ito ayon sa US military. Ito ang kabong balita ni Maya Barquez. Noong ika-11 ng Enero, dalawang US Navy SEALs na nawawala sa operasyon ay pinalagay na nasawi na ayon sa US military. Nangyari insidente pagkatapos numula ng mga komando sa isang barko sa baybayin ng Somalia upang agawin ng mga Iranian-made weapons na nasa ship na dadalhin sa mga Houthis na nasa Yemen. Sa pagsunod sa protocol, isa sa nawawala ay natangay ng agos habang isa pa ay tumalon upang sagipin ito. Ang mga nakumpiska sa barko ay medium-range ballistic missiles, anti-ship cruise missiles, maging iba pang bahagi ng air defense systems na ginagamit ng mga Iran-backed Houthis na sumusuporta naman sa Hamas sa pag-target sa mga vessel na bumabiyahe sa Red Sea kamakailan lang. Ang supply, pagbebenta at transfer ng mga armas ay paglabag sa 2015 United Nations Security Resolution at ng international law. Sa kasalukuyan, ipinahayag ng US Central Command ang pagsasagawa ng recovery effort upang makuha ang mga bangkay at mga nasawi at umabot na rin sa 10 araw ang search operation ng air at naval units mula sa US, Japan at Spain kasama ng mga oceanographers at meteorologists sa area na may lawak na mahigit sa 21,000 square miles o 54,389 square kilometers. Ang US at UK ay magkatulong sa pagbibigay ng proteksyon sa international trade route sa Red Sea dahil sa patuloy na pag-atake ng mga Houthi sa mga paniniwalaang may kaugnayan sa Israel. Maya Barquez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kakaharapin ng bagong halal na Pangulo sa Liberia ang isang mahirap na hamon. Siya rin ang pinakamatandang Pangulo na manunumpa sa bansa. Ito ang kabong balita ni Gerald Moral. Nanalo bilang Pangulo ng Liberia ang 79-year-old na si Joseph Boakai sa nagdaang runoff election sa bansa noong November 2023 sa tulong ng isang dating rebel commander. Subalit isang malaking hamon ang kahaharapin ng bagong Pangulo dahil sa problema sa ekonomiya ng bansa. Kaya naman kinakailangang makahanap ng mabilis na solusyon ang Boakai administration upang mapigilan ang demonstrasyon ng taong bayan. Ngunit dahil sa edad ni President-elect Boakai, maraming mga kritiko ang sinasabing natutulog ito sa mga public meetings na pinabulaanan naman ng kampo nito at sinasabing nagmumuka itong natutulog dahil sa maliit nitong mata. Kaya naman kilala rin ang bagong halal na Pangulo sa tawag ng kanyang mga kritiko na si Sleepy Joe. Upang mabago ang imahe nito,
Nagsuot ang bagong halal na Pangulo ng shades sa kampanya nito, ngunit nangangamba pa rin ang iba ukol sa kanyang kalusugan dahil magtatapos ang kanyang termino kapag siya ay 85 years old na. Magiging isang generational shift ito dahil papalitan ni President-elect Boakai ang pinakabatang na halal na presidente ng Liberia na si George Weah. Hindi naging kontento ang mga mamamayan sa Liberia sa administrasyon ni Weah dahil umano sa korupsyon nito kung saan ipinapakita nito ang kanyang marangyang buhay samantalang ang bansa at ang mga tao nito ay patuloy na naghihirap. Gerard Moral, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lagpas na sa 25,000 ang nasawi sa giyera sa pagitan ng Israel at Hamas ayon sa Health Ministry ng Gaza Strip. Samantala, inanunsyo naman ng Israel noong Linggo ang isa pang nasawing hostage ng militanteng grupo. Mula sa Los Angeles, USA, may umatikabong balita si Klein Sinka live! Hello Klein, may plano na bang ceasefire sa pagitan nitong Israel at Hamas? Amel, diniin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay US President Joe Biden na wala siyang plano makipag-ceasefire sa Hamas, pag-alis ng puwersa ng Israel doon at makipagpalit na hostage sa Hamas. Ayaw din pumayag ni PM Netanyahu sa isang post-war plan na inilatag ng US para magkaroon ng sariling bansa ang mga Palestino. Ayon naman kay UN Secretary General Antonio Guterres, hindi umano katanggap-tanggap ang pagtanggi nito sa two-state solution. Aniya dapat umano mapigilan ang pagkalat ng away sa Middle East. Patuloy pa rin ang araw-araw na bakbakan sa pagitan ng Hezbollah at Israel sa border ng Lebanon. Isang airstrike mula sa Israel ang tumama sa isang kotse na malapit sa Lebanese Army checkpoint sa timog na bayan ng Kafra. Nasawi ang isang tao at nasugatan ng ilan. Tinamaan din ang ilang target sa Hezbollah ng mga aircraft at tangke ng Israel habang isang anti-tank missile mula sa Lebanon ang tumama sa isang bahay sa Israel. 85% ng residente ng Gaza na ang naialis buhat na nagsimula ang gyera. Ayon sa mga opisyal ng United Nations, 1/4 sa 2.3 milyong populasyon nito ang nakararanas ng pagkakagutom dahil sa mabagal na pagdating ng humanitarian aid. Balik sa iyo, Amber. So Klein, hindi talaga matitigil pa itong kaguluhan na nangyayari dyan sa bahagi ng Middle East. Pero payag ba ang buong Israel sa mga desisyon ito ni Prime Minister Netanyahu? Amel, ayon kay Gadi Eisenkot, membro ng Israel War Cabinet, at ang isang ceasefire ang tanging solusyon upang mapalaya ang mga bihag na ito. Ngunit ang mga far-right coalition partners ni Netanyahu ay minumungkahi na pinupusya na paigtingin ang mga opensa ng pag-atake. Dagdag pa ng ilan ay gawin ang voluntary na pag-alis sa daang libong Palestinian mula Gaza at ang re-establishment ng Jewish settlements. Amen. Okay, Klein, keep us updated. Salamat sa iyo mula sa Los Angeles, USA, na tinatayang tirahan ng nasa 45.2 ng Jewish population sa bansa. Samantala, hindi umano uubra ang plano ng Israel na wasakin ang Islamist Palestinian group na Hamas ayon kay EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell. Kaya naman binibigyan diin na ng European Union ang pagkakaroon ng peace talks at pagsasagawa ng two-state solution, bagamat patuloy ang pagtutol ng Israel. I think that we have to stop talking about the peace process, and start talking more concretely about the two-state solution process. Subalit ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi ubra ang peace talks dahil sa panganib na dala ng Hamas sa Israel. Pinipilit din ito ang pagkakaroon ng full security control sa buong teritoryo sa kanluran ng Jordan River kasama ang Gaza at Israeli-occupied West Bank. Hindi naman titigil ang Israel sa pag-atake hanggat hindi nauubos ang Hamas, mapawalan ang lahat ng bihag at hindi magiging banta sa seguridad ng Israel ang Gaza Strip. Kaya naman ayon kay Chief Borrell,
Kinakailangan na ang international efforts upang makapagsagawa ng proseso upang mag-coexist ang Palestinians at ang Israelis. We have in mind what Hamas is, what Hamas has done. And certainly we reject and we condemn. But the peace and stability cannot be built only by military means. Pansamantalang ipinatigil ng US Federation Aviation Administration ang paggamit ng mga airlines sa kanilang Boeing 737-900ER hanggat hindi natitiyak na ligtas itong sakyan matapos ang ilang issue nito sa door plugs. Ito ang umatakabong balita ni Erica Luzong. Inirekomenda ng US Federal Aviation Administration sa mga airlines na gumagamit ng Boeing 737-900ER na inspeksyonin ang mga door plug ng eroplano at matiyak na maayos ang pagkakakabit nito matapos maiulat ang mga hindi maipaliwanag na issue sa mga bolt nito. Ipinanukala nito sa mga airline na importanteng gawin ang maintenance procedure sa pagkakabit ng door plug. Ang dalawang airlines sa US, ang Alaska Airlines at United Airlines, ang tanging gumagamit ng MAX 9 sa Amerika. Anila, hindi maayos na nakakabit ang bolts tuwing may maintenance inspection. Dahil dito, kinailangan nilang magkansela ng libo-libong flights. Ayon sa United Airlines na may 136 na MAX 9, hanggang January 26 ang kanselasyon nila. Sinabi naman ng Alaska Airlines na nagsimula na sila ng inspeksyon at wala pa namang problemang nakikita. Sa ngayon, patuloy na sinusuri ng FAA ang mga natapos na inspeksyon ng mga airlines. Inanunsyo nila noong linggo na mananatili munang grounded ang MAX 9 hanggat hindi pa sila nakasisiguro sa kaligtasan nito. Erica Luzong, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinatayang aabot sa 10 milyong katao ang mamamatay kada taon hanggang taong 2050 sanhi ng superbugs crisis. Mga siyentipiko nakahanap ng solusyon upang labanan ang superbugs. Mula sa Ottawa, Canada, may umatikabong balita si Charles Corpus. Live! Magandang araw, Charles. Ano ba yung pangunahing contributor sa paglala ng superbugs crisis? Yes, Beverly, pangkaraniwang takbuhan ng mga tao ang antimicrobial drugs gaya ng antibiotic, antiviral, antifungal at antiparasitic para gamutin ang impeksyon sa mga tao, hayop at pananim. Gayunpaman, ang labis at maling paggamit ay nagreresulta sa antimicrobial resistance o AMR kung kaya't may potential ito na magdulot ng malaking pinsala sa kalusugan, seguridad sa pagkain at sa kapaligiran. Nagkakaroon din ng multi-drug resistant superbugs na maaaring magdulot ng chronic infections sa isang individual. Kaya naman tinatayang aabot sa 10 milyong tao ang maaaring mamatay kada taon hanggang taong 2050 dahil sa AMR o katambas na isang tao bawat 3 segundo. Back to you, Beverly. Yes, Charles, ano ba yung long-term solution para dito sa superbugs crisis? Yes, Beverly, nakadiskubre ang mga scientists ng solusyon upang labanan nito. Ito ay sa pamamagitan ng phage treatment o phage therapy kung saan ang mga pathogenic bacteria at viruses ay pinupuksa sa pamamagitan ng bacteria-eating phages o bacteriophage. Maaring bago sa pandinig ng ilan ng phage therapy, ngunit 100 taon na itong ginagamit at ang benepisyo nito ay tumutugon sa pagkukulang ng antibiotic. Back to you, Beverly. Okay, maraming salamat Charles Corpus mula sa Ottawa, Canada. Makibalita naman tayo sa Land Down Under, hindi nakatutulong sa ekonomiya ng Australia ang significant investor visa stream. Kaya naman, minarapat ng Australian government na tuluyang itigil ang tinaguriang Golden Ticket Visa. Ito ang umatikabong balita ni Danny Delieva. Ipinatupad ng Australian government ang rekomendasyon na nakapaloob sa migration strategy na tuluyang ihinto ang significant investor stream o subclass 188C visa.
Sa ilalim ng visa stream na tinatawag ding Golden Ticket Visa, sino mang mag-i-invest sa bansa na hindi bababa sa 5 million Australian dollars ay madaling mabibigyan ng karapatan na manatili sa bansa hanggang 5 taon. Maaari itong gamitin ng visa holder bilang pathway upang magkamit ng permanent residency status. Hindi na kailangang dumaan sa English language test ang investor at wala ring age limit na ipinatutupad, hindi katulad ng pangkaraniwang visa applications. Subalit ayon kay Home Affairs Minister Claire O'Neil, isa ang pagsasaayos ng investor visa sa mga binabago ng pamahalaan upang maging kapaki-pakinabang sa bansa. Ikinababahala rin ng marami na nagbibigay daan lamang ang visa stream sa corrupt foreign officials at organized crime groups na magtago ng pondo sa developed countries tulad ng Australia. Ayon pa kay Martin Parkinson na nagsagawa ng pag-aaral, bigo ang Australian migration system na umakit ng highly skilled migrants habang pinapayagan na ma-exploit ang mga tumatanggap ng mababang sweldo. Sa kabilang banda, lumabas din sa pag-aaral na mas malaki ang naitutulong ng skilled migrants sa ekonomiya kaysa significant investor visa holders sa halagang 300,000 Australian dollars. Danny De Lieva, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa ang Japan na muling maibabalik ang Power Moon lander matapos itong i-switch off upang maiwasan na mahadlangan ang pag-restart ng moon vessel. Ito ang umaatikabong balita ni Paula Porta. Ipinahayag ng Japan Aerospace Agency o JAXA noong Lunes, January 22, na pinatay nito ang power ng moon lander matapos ang halos 3 oras na makasaysayang touchdown ng vessel. Ito ay upang bigyang daan o mano ang posibleng recovery ng spacecraft kapag tumama ang araw sa mga solar panel nito, ayon sa ahensya. Ang matagumpay na touchdown ng Unmanned Smart Lander for Investigating Moon o SLIM na tinatawag ding Moon Sniper ang naging dahilan upang maging ikalima ang Japan sa bansang nagkamit ng matagumpay na soft lunar landing. Gayunman, pagkatapos ng touchdown ng 20 minutos makalipas ang hating gabi noong Sabado, hindi makumpirma ng JAXA kung saan nagge-generate ang power ng solar batteries ng lightweight vessel. Sa kabila nito, tiniyak ng ahensya na nakumpleto ng ahensya ang transmission ng technical at image data na nakuha sa pagbaba at sa ibabaw ng buwan bago pinatay ang power ng moon lander. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ang JAXA ng isang detalyadong pagsusuri sa nakalap na datos upang makatulong na matukoy kung nakamit ng SLIM ang layunin nito na makarating sa loob ng 100 metro sa target nitong landing spot. Paula Porta, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Amiel, umuulan din pala dyan sa inyo, no? Dito, no? Ilang araw na umuulan, simula nung Saturday pa, kaya ang lamig-lamig. Ano na ba ang dyan sa inyo, temperature, Amiel? Oo, ngayon nakakaranas kami ng single digit, Bev. Ngayon ay 5 degrees Celsius sa labas at feels like 2, no? Dahil nga sa malakas na hangin at ulan. Alam mo dito kasi sa Taiwan ay subtropical, ano? Parang Pilipinas din. So sa ganitong kalamig na weather, Bev, ay talagang malamig para sa amin, ano? Dahil hindi naman built yung mga bahay dito para sa winter. Wala kaming mga heater, ano? Kundi bumibili lang kami ng mga portable na mga heater na ginagamit para maibsan yung lamig na naranasan ngayon. Oo, uso din ba dyan yung, kasi naririnig ko dun sa mga nakakausap kong mga Vietnamese, na iba pang mga Asians, pagka sobrang lamig sa kanila, naglalagay sila ng mainit na tubig sa mga mga jars ng mga jars, tapos inaakap nila at saka sila magkukumot. Ginagawa din ba dyan? Parang nung unang panahon pa yun, Bev. Ngayon kasi madali na makabili ng mga portable. Para siyang mga electric fan na mga portable para mga aircon. Pero ang lumalabas sa kanya ay mainit na hangin. Kaya lang talagang, pag sa ganitong panahon talaga ng January, inaasahan na ito na yung pinakamalamig na weather. At surprisingly nga, may mga lugar dito sa mga bundok na nag-i-snow sa oras na ito dahil nga sa lamig ng panahon.
Oo. Talaga nung araw pa yon, pero kasi malakas sa kuryente yung mga portable heaters kaya yung iba nagtitipid, yung ano pa rin, old school. Pero ito na, ang di natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Amiel, pwede bang bumati? Pwede. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Babatiin ko yung Tagara Pangasinan sa Armas family and Aquino family. Masanting yaw, agawad si kayo namin ditan. Kumusta kila? Salamat po sa Diyos. Ayan, ako rin syempre babate. Happy viewing po kina Sis Yang, Sis Marie at Mami Let Malyari. Ganon rin syempre kina Arnel and Charlotte Ramos, Tita Josie Abir Sevilla at mga taga Kalye Guapo at Kalye Guapa ng San Diego Lokal. At syempre shoutout din sa mga kapatid sa lokal ng San Diego. Amiel. Ayan, happy viewing din sa ating mga taga-subaybay sa Facebook at YouTube Live. Salamat po sa inyong patuloy na panonood. Mag-isa na nanonood ng replay. Sila po ay nagko-comment din at nagpapaabot ng kanilang mga pagbati. At siyempre, binabati rin natin yung ating mga avid viewers sa South Korea, siyempre sa lokal ng Seoul at lokal ng Gwangju, sa kanilang pagdiriwang ng anniversary. Happy anniversary po sa inyo. At ganoon din sa ating mga kapatid dito sa Taiwan na nagdiriwang ng kanilang Sabbath anniversary ngayong buwan ng Enero. Ayan, Bev. Oo, happy. Nag-uusapan kaninang malamig. Pero bago tayo bumalik, batiin ko rin yung happy Sabbath anniversary sa lahat ng January celebrants. Balik tayo dun sa kwentuhan natin tungkol sa winter, Kasi meron din available din naman dito yung mga portable heaters, pero talagang malakas siya sa sa kuryente, yung iba nga akala makakatipid sila kung portable heater lang ang gagamitin kasi nga yung isang room lang ang halimbawa nandoon ka sa bedroom ka, yun lang ang paiinitin mo, pero sa lakas ng kuryente nun mas mabuti pa gumamit ka yung centralized heat at mas makakatipid ka, buong bahay mo pa mapapainitan mo. Sa Korea, Bev, nung nandun ako, meron silang mga centralized heating. So, pagpasok mo ng bahay, talagang warm na warm at saka hindi kagaya dun sa mga portable heater na parang yung mukha mo lang yung parang binabarbecue. Yung mukha mo lang yung kung doon nakatapat, doon lang mainit sa bandang paa medyo malamig. Kaya maganda talaga yung mga centralized heating, kaya lang talagang dito sa Taiwan, yung mga bahay nga hindi naman talaga ginawa for that, yung sa ganitong winter. At pagdating naman ng summer, sobrang init naman, kaya talagang mas mahaba kasi talaga dito yung mainit na panahon. Pero isa din sa mga na-enjoy ng mga Taiwanese, Bev, alam mo bang may mga kababayan tayo, umakyat pa talaga ng bundok tuwing ganitong panahon para lang makapagpagulong-gulong at makapagpa-picture doon sa isto, dahil nga hindi naman ito talagang malamig at parang may winter pero hindi naman ganun nag-snow. Pero pag bakit ka ng mga bundok, meron talagang mga snow. Kaya sa ating mga kababayan, ingat-ingat din po dahil medyo mapanganib dahil nung nakaraan may napabalita ng mga Pilipino na yung kanilang sinasakyan ay tumaob dahil doon sa madulas na kalsada. Kaya sa mga kababayan natin, ingat-ingat din po at mahalaga pa rin na mapangalagaan natin yung ating kaligtasan over doon sa mga Instagram picture natin makukuha pagpunta natin sa mga malalamig na lugar. Alam mo, totoo yan, Amiel, hindi siya, yung pagdadrive pagka nagsusnow, hindi siya biro-biro. Akala natin parang, lang yan, magbagal ka lang. Pero hindi sobrang dulas. Na-experience ko yun, kaya pag talagang hindi ka sanay, at saka hindi ka nag-iingat, talagang maaksidente ka. Siyempre, ang ating tiwala ay ang pag-iingat ng Diyos sa atin. May mga nakita akong mga video sa sa social media, yung mga sasakyan para siyang parang domino effect na nagpapagulong-gulong. Pagbaba noong siyempre pag nadulas yung isang sasakyan, madadama yung kabila. Kaya parang sabi, nakakatakot talaga. At ako na-experience ko talaga yung makapal na snow sa Korea. Madulas talaga yung kalsada, lalo na kapag matagal na yung snow. Kaya talagang delikado rin. May napanood nga rin akong video sa Korea, ang binibidyohan naman nila, yung mga nadudulas na mga pedestrian. So, nakakalungkot naman yung gano'n. Mas maganda po ay talagang mag-ingat. Siyempre, sabi mo nga talagang bago lumabas ng bahay, manalangin muna at magtiwala sa Diyos. Yan. Amen, Amiel. Kaya talagang ang tiwala natin sa pag-iingat ng Diyos sa atin.
Mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais yung muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs, chapter 19, verse 10. Delight is not seemly for a fool, much less for a servant to have rule over princes. At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Martes, January 23, 2024. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Mula rito sa birthplace ng California, walang iba kundi sa San Diego, California, USA, ako si Beverly Saison. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, mula rito sa Tubay, Taiwan, o naman si Amiel Pascual. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tsaitsen, midyong salamat po sa Diyos.